Paalala po sa mga motorista, habaan lang ang pasensya tuwing nagdadrive. Sa Quezon City, binaril ng isang motorista ang nakagitgitan niyang tricycle driver. Natamaan din ng bala ang isang estudyanteng walang kinalaman sa pangyayari. May report si Chino Gaston. Pasado alas 7 ng umaga nang mabulabog ang kantong ito ng Kamyas at KH Street sa Quezon City dahil sa pamamaril. Base sa inisyal na investigasyon, isang tricycle na pinapasada ng isang Marlon Kabunyag ang huminto raw sa stoplight sa naturang kanto. Nasa likuran naman ito ang isang puting Mitsubishi L300 van. Nang aksidenteng magkagitgitan, nauwi raw sa mainit na sagutan ng dalawang driver. Sabi po ng mga testigo, nakita nagtatalo sa gitna. Tapos tumabi na nga po yung tricycle dito, hinabol pa ng yung pasahero ng van. Ilang minuto pa at pumarada na sa gilid ang tricycle driver at saka pinaputukan ng isa raw lalaking nakabarong. Lapitan ko pa nga siya, sumunod pa nga ako sa kanya eh. Tabo ko sa mga jeep eh. Tulungan niya, may tama ako. Bukod kay Kabunyag, isang 13 anyos na estudyante rin ang nadamay ng tamaan ng bala. Nung pagtawid ko, natamaan po sa panang baril. Ano yung narinig kang putok? Opo. Yung tinignan ko po yung pako, tumutulo na yung dugo. Agad namang dinala sa East Avenue Medical Center ang dalawang biktima na pawang ligtas na ngayon. Base sa description ng isang saksi, nasa 5'6" ang taas ng suspect, payat at nakasuot ng barong Tagalog. Tumakas daw ito patungong EDSA Kamuning, sakay ng puting van na may plakang UTA 657. Tumawid siya, inabol pa nga namin natatakot din kasi ako, baka biglang pumutok ulit, kinasan niya Kinasan niya talaga. Ninenervous din ako, baka pati ako barilin. Karga ko yung anak ko Sa kasunod na manhunt, pinuntahan ng pulisya ang address ng registered owner ng van pero napag-alamang wala raw ito sa bansa. Sa abroad, seaman siya chief engineer Hindi naman masamang tao yun. Matagal nang nabenta yung sasakyan. Nagulat niya ako kasi nanonood ako ng TV dyan tapos biglang tumawag yung anak ko na sabi ganito, may nangyari daw, may shooting incident daw. Taong 2000 pa raw na ibenta ang nasabing sasakyan. Ilang kaso na rin ng tinatawag na road rage o girian sa trapiko ang minsang pumukaw sa atensyon ng publiko. July 2, 1991 nang barilin at mapatay ang De La Salle University student na si Eldon Maguan matapos muntikang makabanggaan ang sasakyan ng businessman na si Rolito Go na sentensyang makulong si Go. At sino nga ba ang makakalimot sa kasong kinasangkutan ni Jason Ivler? Si Ivler ang tinuturong na maril sa anak ng isang dating opisyal ng Malacanang na si Renato Ebarli Jr. matapos magkaalitan sa daan noong 2009. Naaresto si Ivler matapos pagbarilan sa mga miyembro ng NBI. Chino Gaston, GMA News.